Sabi nila, isa sa mga pinakamalaking responsibilidad ang pagiging ama at yung pagpapaka-ama sa isang pamilya. Sabi nga nila, di ba, there is no greater sacrifice than being a parent. Pero paano kung dahil sa sobrang pagmamahal mo sa mga anak mo at sa takot na walang ibang magmamahal sa kanila ng kagaya ng pagmamahal na ibinibigay mo, imbis na pangalagaan sila at ihanda sa kinabukasan, naisip mo, paano kung kitilin ko na lang yung buhay nila? Pagmamahal pa nga bang maituturing yon o isang kaduwagan? Thirdies ha, sensitive yung ating kwento ngayong gabi. Hindi lang to kwento na panggimbal sa inyong gabi kung hindi isa ring kwentong dudurog sa inyong puso. Ano nga ba yung nangyari at bakit napatay ng isang ama, hindi lang isa ha, kung hindi ang kambal niyang mga anak? Kumuha na po tayo ng kanya-kanya nating mga panyo, tubig, o kung ano mang magpapakalma sa atin dahil nga kagaya ng sabi ko, medyo masakit sa puso ang ating pag-uusapan. Tara na, 30s, at sabay-sabay nating alamin ang kwento ng Greenridge Crescent Twins. Sino nga ba sila at bakit pinatay sila ng kanilang ama? Sa Singapore, January 21, 2022. Ikinagulat ng lahat ang paglabas ng balita na isang ama ang nakasuhan ng double murder. Pero ang mas ikinagulat ng lahat nung malaman nila yung dahilan kung bakit pinatay nito ang kanyang kambal na anak. Isipin nyo para sa isang bansa na kagaya natin dito sa Pilipinas, masasabi natin na medyo patriarchal o yung madalas yung tatay talaga yung nagli-lead po sa isang pamilya. Of course, mauusapan pag single parents. Ano na lang kaya yung shock nila nung malaman nila na desisyon. Hindi lang bastang urge na pinatay, kung hindi desisyon ng ama na tanggalin yung buhay ng mga anak niya. Kalma lang kayo, 30s Nakaka-trigger po talaga itong kwentong pag-uusapan natin. Hindi ko naman sinasaad sa kwentong ito para sabay-sabay tayong manghusga, kung hindi para malaman natin yung objective na katotohanan at kung ano nga ba yung mga nangyari. So sa ngayon, na paumpisa pa lang tayo, ang biggest question talaga is, ano yung nagtulak? Ano yung rason ng ama? Ang hirap imaginein pero totoong nangyari. Kaya naman relax lang kayo dyan at hayaan yung ako na ang magkwento sa inyo ng pangyayari. Ang pamilya. Pinanganak ang kambal noong October 14, 2010 na sina Ethan Yap Eachern at Aston Yap Kai Shern. Mula noon ay kasama nilang nanirahan sa Singapore ang kanilang mga magulang na sina Xavier Yap Jung Hon at Anastasia Pui Yang. Sana po ay tama pagkakabanggit ko. At maging ang isa pa nilang kapatid na babae. So yung tatay po na pag-uusapan natin ay si Xavier Yap Jung Hon. Isang university graduate po siya at dating nagtrabaho bilang isang manager sa Ministry of Defense, Mataas na tao siya at minsan ding naging doctorate sa University of England. Marami siyang naabot personally, di ba? Mula dito, given the details that we have about their father, may isip siguro nyo, mukhang maayos yung pamilya. Mukhang hindi naman sila magkakaproblema sa pera, di ba? Mukhang kaya naman silang itaguyod ng mga magulang nila. Pero sabi nga nila, di ba? Hindi natin malalaman kung ano yung nangyari sa loob ng isang tahanan unless ikaw mismo yung nakatira doon at alam mo yung dynamics ng pamilya. Taong 2013, 2 taong gulang na yung kambal. Nagsuspecha yung mga magulang nila na baka, usually makikita naman to ng isang magulang, na baka autistic yung mga bata dahil may mga behavioral signs po yan. Kaya nga importante na pinapacheck talaga sila. Mula nito ay pinatignan na nila ang mga bata sa isang espesyalista at in May 2017, at the age of 6 the boys were formally diagnosed with global developmental delay at autism spectrum disorder. Wala pong mali sa mga batang ito. Pero hindi natin tatanggalin yung fact na meron itong challenge sa magulang. Kaya nga po sila tinatawag na special needs, Kailangan ng dagdag na aruga, kailangan ng dagdag na pera. Sa totoo lang, maraming dagdag sa pag-aalaga ng isang batang special needs. At given na 2 bata ito, So mahigpit na yakap po para sa mga magulang natin dito na dumadaan sa ganito. And just to give the context, ito po yung meaning nito
Yung global development delay ay isang term na ginagamit pag yung bata may delay sa isa pang areas of development. Nadadiagnose daw ito kapag ang bata delayed in one or more milestones categorized into motor skills. Ayan, yung paggalaw, speech, pananalita, cognitive skills, and social and emotional development. Yung autism naman, autism spectrum disorder, kondisyon na maaaring makarakterize ng differences or difficulties in social communication and interaction. Yung mga karakteristik daw ng autism ay present simula sa pagkabata pa lamang at yung kondisyon na to panghabang buhay na. Importanteng mabanggit natin yan kasi may kinalaman nga yung kondisyon ng dalawang bata sa kwentong ito at kung paano hahantong yung tatay sa kanyang desisyon. Napabalikan natin mamaya. By the way, I just wanted to open this up kasi hindi porkit may delay po ang isang bata o may nakikita kayong kakaiba sa atin, kakaiba sa atin, maaari na silang bansagan na, ay, autistic yan, ay, ganyan mga salita. Tandaan nyo ha, ang autism ay isang kondisyon or diagnosis ng isang profesional ang kailangan. Hindi lang hula-hula po ito, ay makulit tong batang to, autistic to. Hindi lang pwedeng ganun ha. At hindi natin ginagawa to para maliitin kung hindi mas maintindihan pa ito. Ayon sa mga kwento nang ma-diagnose po yung kambal, hindi natanggap ng nanay nila na si Anasea yung kondisyon ng mga ito kahit pa mismong yung doktor na ang nagrekomenda na i-enroll ang mga bata sa isang special education school. Alam ko kung tayo tatanggapin at mamahalin natin ang buo, pero may mga tao na siguro kahihiyan sa kanila. May mga ganun di ba? At 9 years old, in-enroll pa rin naman ng nanay yung kambal sa isang mainstream primary school or sabihin natin normal na paaralan. Kahit pa parehong non-verbal ha, hindi ko alam kung hirap sa pagsasalita or hindi talaga nagsasalita. May spectrum kasi yan. Dahil lang nga rin nahihirapang makasabay sa ibang mga bata yung kambal, lalo nang nagkaroon ng learning difficulties yung kambal to a point na yung nanay nila at yung isang yaya ay kasama sa school sa tuwing papasok ang mga ito at kapag hindi available yung isa sa nanay or sa yaya, absent yung isa. Ayon din sa mga kwento, hindi raw binibigyan ng karapatan ng nanay yung asawa niya na magdesisyon patungkol sa edukasyon ng kambal. So nakikita na natin dito yung mga roots, Medyo controlling pala itong nanay. Base sa salaysay ng mga taong nakapaligid sa kanila, may magandang relasyon yung kambal at ang tatay nilang si Xavier. Tinutulungan niya ang mga ito sa mga pangangailangan. Tatay siya Siyempre, binibigay kung ano yung gusto ng mga bata at ni minsan hindi niya sinaktan ang mga ito tuwing kailangang disiplinahin. If meron po kayong kamag-anak or may anak na may autism, importante na i-therapy talaga sila or kumausap talaga ng mga eksperto kasi may mga paraan kung paano sila mas maiintindihan, paano ma-work out yung behavior nila. Anyway, idagdag pa dito, tinutulungan din niya ang mga ito sa pag-aaral at talagang nagbibigay siya ng oras na makasama at makabonding ang kambal sa tuwing wala siyang trabaho. Needless to say, mahal niya naman talaga. Parang napapaisip tuloy ako, kung ganito i-describe ng mga tao sa paligid niya, itong tatay at yung pagmamahal na pinapakita niya sa mga bata, ano nangyari? Diba? Parang ang hirap kasing isipin na yung isang mabait at mapagmahal na ama, bigla na lang magbabago? Bigla na lang magiging killer? Pero ito na nga, bandang 2019 or 2020, Pahirap na rin po yung mundo natin ng 2020. Alam niyo na yan. Naging kapansin-pansin yung mas pagiging concern ni Xavier sa buhay at kalagayan ng kambal niya. Isipin mo yan, ba? Paano pag namatay ako? Paano yung mga anak ko? Alam na alam niyo yan. Alam na alam niyo yan. So, noong mga panahon ito daw kasi, naging mas magagalitin at mas mapanakit yung asawa sa kambal. Siyempre, mas makulit po talaga ang mga batang may autism. At mahihirapan po talaga ang mga magulang. So merong mga hindi nakakapagtimpe. Huwag naman po sana nating saktan pero sinasabi ko lang, meron talagang hindi nakakapagtimpe. Itong nanay din nagkaroon ng affair sa ibang lalaki. So gulo-gulo na. Dito na nagsimula yung tuluyang pagbabago sa kwento ng pamilyang ito. December 2021, dahil na rin sa problemang kinakaharap, nagsimulang magkaroon ng thoughts itong padre de pamilya. To a point na bumili siya ng ice pick para gamitin sa
sarili niyang buhay. Hindi na natin didiscuss yan ha. Alam nyo na yun, naiintindihan nyo na yun. Pagpasok ng 2022, nakaset ang kambal para sa isang assessment para malaman kung dapat pa ba nilang ipagpatuloy ang pag-aaral sa isang mainstream primary school. Na alam natin hindi talaga dapat sila nandun, di ba? Nandun dapat sila sa isang SPED ang tawag natin, di ba? Special Education. Dahil dito, lalong na-depress, na-stress at na-trigger yung galit ng asawa ni Xavier na ayaw pinakikialaman itong parte ng edukasyon ng mga bata, di ba? So dahil po sa mga pangyayaring ito, naisip ni Xavier na talagang give up na lang ako, no? Give up na yung asawa niya sa kambal. At dahil sa sobrang takot na baka maape yung mga bata kung sakaling mawala na sila nung asawa niya, nag-iisip na siya, ano kayang pwede kong gawing solusyon dito? At yung solusyon na naisip niya para mapagaan ang buhay ng kanyang asawa yung tanggalin na yung buhay ng kambal. Nakakalungkot. Diba? Kaya niyo pa ba? Huminga muna kayo, kumalma, kumuha ng kape dahil wala pa tayo sa kalahati ng kwento natin. Lagukin ninyo yung kape nyo at ramdamin ninyo sa loob yung init nito dahil kailangan nyo makalma para sa susunod na parte ng ating kwento. Ang krimen. January 21, 2022, yung tatay po ng kambal na si Xavier nagdesisyon na itutuloy na yung matagal niya ng pinaplano. Dito sa isang playground kung saan marami silang alaala bilang pamilya sa Green Ridge Crescent sa Upper Bukit Timah, Singapore, sa playground na madalas niyang pinagdadalhan sa kambal para makasama ang mga itong maglaro, ang siyang lugar kung saan napagdesisyonan niya na dito na natin tatapusin ang lahat. 4:45 PM ng nasabing araw, nag-drive papunta sa playground si Xavier kasama yung kambal at yung ice pick na matagal na nang itinatago. Itong playground na ito ay may open field at mayroon ding kagubatan sa paligid. So kung makikita nyo ganyan, dahilan kung bakit dito niya naisipang gawin ang plano. Madaling itago Hinga mo na malalim ha, medyo mabigat na yung next na eksena. Sa unang 10 minuto, hinahayaan ni Xavier na maglaro ang dalawang bata. Matapos ang 10 minuto, halinhinang dinala ni Xavier ang kambal sa isang kanal malapit sa open field sa loob mismo ng playground na pinuntahan nila. At ayon mismo sa kwento ni Xavier na una niyang kinuha si Ethan. So itinulak niya sa leeg gamit ang isang stick bago tuluyang sinakal ito gamit ang sarili niyang mga kamay hanggang sa ito ay mawalan ng hininga. Tapos nito, para masigurong wala nang buhay yung bata, inilubog pa niya ang ulo nito sa tubig doon sa may kanal. Sa buong pangyayari, nasa gilid lamang si Aston at tahimik na nanonood habang tinatanggalan na ng buhay yung kanyang kambal. Kinitil na rin ni Xavier yung buhay ni Aston sa kaparehas na paraan na ginawa sa kakambal nito. Kinikilubutan ako sa totoo lang. Na-imagine ko kung anong klaseng bangungot ang pangyayaring ito para sa dalawang bata. Lalo pa kay Ashton, no? Nakita mismo yung nangyari dun sa kapatid niya at yung ginagawa ng ama niya. Kalaro niya lang kanina yun diba? Tapos biglang naging malagim yung pangyayari. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung bakit kailangang sapitin ng dalawang inosenteng bata yung ganito. Pero in a way, nagagets ko yung conflict niya. Hindi ko nagagets kung bakit niya ginawa mali ito, pero gets ko yung conflict niya. Siguro napakahirap ng sitwasyon nila. Gaya ng pinahayag na pangyayari, nakumpirma sa isang autopsy report na yung ikinamatay ng dalawang bata ay strangulation. Matapos patayin yung kambal, sinubukan din ni Xavier na kitilin ang kanyang sarili. Hindi lamang ng isang beses kundi marami, gamit nga yung ice pick, sanga ng kahoy, at marami pa daw iba. Sinubukan niya to pero hindi siya nagtagumpay, obviously, dahil dito, imbis na aminin ang pangyayari, sinabi ni Xavier na biktima sila ng pag-atake ng ibang tao. Okay, nagsinungaling pa yung ama. Umpisa pa lang, alam na ni Xavier na lalabas din naman agad ang katotohanan. Lalo pa at maraming ebidensya na magtuturo sa kanya at dahil dito ay maaaring isipin ng husgado at mga pulis na wala siyang nararamdamang pagsisisi sa mga ginawa niya. Naisip niya, eventually, mahahatulan ako ng death penalty at maaaring makasama na niya ang kanyang mga anak sa kabilang buhay. Isang bagay na ayon mismo sa kanya ay gusto niyang mangyari. Dahil sa isiping ito, nang hindi niya makontak ang kanyang asawa, mga pulis na mismo ang sunod niyang tinawagan at nagsinungaling na meron niyang umatake sa kanila at kailangan niya ng tulong na mahanap ang kanyang mga anak. Habang hinihintay ang mga pulis, inayos pa ni Xavier ang posisyon ng mga bata at itinahaya ang mga ito mula sa pagkakalunod bago tuluyang nagsisigaw ng
Tulong! Tulong! Inimbestigahan po ng mga pulis yung kanal kung saan nagganap ang krimen. Sinabi ni Xavier sa mga pulis na isang nasa 40 anyos daw, ganun. Taan daw yung balat na attacker ang pumatay sa mga anak niya at ito yung nagtulak sa mga pulis para mag-launch ng isang manhunt para mahuli yung kinukwento na attacker daw. Dahil sa pag-iba niya ng kwento, hindi na hinuli ng pulis si Xavier. Dinala siya sa isang ospital para gamutin yung mga sugat na dulot ng pagtatangka niya sa sarili. Eventually, napag-isip-isip din yung mga investigador na parang hindi nagtutugma yung mga detalye ng mga statements ni Xavier patungkol sa insidente. Dahil dito, siya na yung naging prime suspect. At hindi rin nagtagal, kusa naman niyang inamin yung ginawa niyang krimen doon sa kambal. Ito na, yung trial at yung confession. Dahil na rin naging malaking usapin po sa Singapore ang pangyayaring ito, matapos ang krimen ay inanunsyo ng mga pulis na hinuli nila si Xavier at kinasuhan niya ng double murder. Backtrack lang natin. January 22, 2022, naging opisyal na ang kaso laban kay Xavier. At pagdating ng January 27, 5 days matapos yung pagbibigay ng kaso, binalik si Xavier sa pinangyarihan ng krimen para i-reenact or ipakita yung nangyayari. And after 4 days, siya ay pinadala sa medical center ng Changi Prison para sa isang psychiatric evaluation. Nagpatuloy ang trial at pagdating ng February 28, 2023, medyo matagal, isang taon din, ibinaba sa culpable homicide not amounting to murder ang kanyang kaso. Kung ikukumpara sa mga kaso sa atin, para siyang manslaughter. Ganon. Hindi naman po ako professional kaya hindi ko masasabing kaya kong ipaliwanag ng walang mali itong mga terms po na ito. Pero base sa mga nabasa ko, isa sa diferensya ng manslaughter at murder dito sa Pilipinas is yung intent to kill. Kung may mga lawyers man po dito sa atin, paki-explain na lang po ng mas maayos sa ilalim, ha? At dahil nga ibinaba yung sentensya sa kanya, imbis na pagkamatay, bumaba rin sa life imprisonment yung posibleng parusa, which is hindi yun yung goal niya, diba? Ayon sa assessment ni Dr. Christopher Chok, a psychiatrist from the Institute of Mental Health, na-diagnose si Xavier na may major depressive disorder of moderate severity. Medyo nakita na natin yan kanina. Actually, umpisa pa lang ng kwento, na-detect ko na, given na, alam nyo naman, may mga pinagdaanan din tayo. Anyway, sapat ito para magpahina sa mental responsibility niya nung oras na ginagawa niya ang krimen. Ito ang dahilan kung bakit pumayag ang prosekusyon na ibaba ang kaso sa kanya at imbis na death penalty, ay maaari itong maging life imprisonment na lamang. Mamaya aalamin natin kung ano ang naging pinal na hatol ng korte sa kanya. So, noong August 15, 2023, humarap si Xavier sa hukuman para aminin yung kanyang kasalanan at dahil sa guilty plea na ito, ay nakonvict na nga siya sa isinampang kaso. Naging malaking usapan, syempre, yung krimen na ito. Isa sa mga defense lawyers ni Xavier yung naghingi ng leniency dahil sa ginawa ni Xavier sa krimen. Dahil din sa kalungkutang dala ng infidelity rin ng asawa at hindi pagtanggap ng babae sa kalagayan ng kanilang mga anak. Bagay na lubhang nakaapekto sa mental health ng lalaki. Ito'y payo ko sa inyo, lagi tayong makikinig. When it comes to mental health, lagi po tayong makikinig sa mga eksperto. Huwag tayong magpauso. Seek professional help. Yan lang ang masasabi ko sa inyo. Ayon sa kanyang abogado, nang tanungin kung bakit pinili niyang yung mga anak niya sa playground, ito yung sagot ni Xavier. Ito yung napakagandang lugar daw para tapusin na ang lahat. Doon na rin niya kasi dinadala yung mga anak niya nung dati. At ayon din sa kanila, patuloy ang pagpapahiwatig ni Xavier na gusto niya talaga death penalty. Kasi parang gusto niya na rin talaga makasama yung mga anak niya eh. Di nagtagal ay nagbago ang isip ni Xavier matapos niyang malaman na tila ba hindi man lang nalungkot ang kanyang asawa sa sinapit niya dahil pinatapon daw yung mga gamit at inimbita pa ang kalaguyo nito na tumira doon sa sariling tahanan nila. Siguro ngayon, napapaisip din kayo, sino nga ba dapat ang sisihin sa pangyayaring ito? At sa totoo lang, ang hindi natin maaalis po sa kwentong ito ay yung katotohanan na dalawang inosenteng buhay yung nawala dahil sa maling desisyon ng isang ama at maging yung nanay din nila.
parehas may maling desisyon. Buhay na hindi natin maibabalik pa kahit ano pa man yung pagsisising makuha natin pagkatapos nito. Kahit anong sabihin ng dalawang panig na yan, parehas po silang mali. Gaya ng lagi kong pinapaalala sa inyo, sa ganitong mga klase ng sitwasyon, ang pinakamagandang gawin po natin ay tanggapin. Yan yung pinakamatapang na pwede mong gawin sa buhay mo, tanggapin na kailangan mo ng tulong. Hindi ikaw ang pinakamatalino at hindi mo alam ang lahat, kaya kailangan mo ng tulong. Tandaan din natin palagi na mental health is not a destination. Nakikita niyo yan eh. It is a process. Hindi yan nakabase sa kung saan natin gustong i-drive yung buhay natin, kundi sa kung paano natin ito paaandarin. Kung paano natin ito tatahakin at kung paano natin haharapin yung mga lubak na madaraanan natin sa buhay natin. Sabi nga nung judge sa kasong ito, just because Xavier was diagnosed with depression and suffered from diminished responsibility, hindi raw to excuse para gawin niya ang lahat ng yun. At totoo naman, walang excuse, hindi excuse ang mental health para manakit. Walang excuse, di ba? Anyway, nasentensyahan po ng 7 years imprisonment for each of the double manslaughter charges si Xavier. Ibig sabihin nito, mula nung pagkaka-aresto sa kanya noong January 2022, kailangan niya manatili sa kulungan ng 14 years. At ngayon nga, tinatapos pa rin niya yung kanyang sentensya sa loob ng Changi Prison. Hanggang ngayon, sa tuwing makakausap si Xavier ay lubos pa rin siya nagsisisi sa mga pangyayari. Maging nang ma-interview ang kanyang ina na lola ng kambal, na sabi nito na miss na rin ito yung mga apo at lagi pa rin niyang napapaginipan ng mga ito na masaya, naglalaro, kagaya na lang noong panahon na magkakasama silang lahat. Sobrang sakit lang na isipin na inosente ang nagdusa sa mga kwentong ito, pero ito ngayon yung itatanong ko sa inyo. Hinga muna malalim. Sino sa tingin nyo ang dapat sisihin sa kasong ito? At tama nga bang bigyan ng konsiderasyon yung mga napagdaanan ni Xavier para pagaanin yung hatol sa kaso? O tama lang nakasuhan siya ng murder dahil pinagplanuhan niya ang pangyayaring ito? I-comment nyo sa ilalim at huwag kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell para sa mga kwentong katulad nito. Po-promote ko lang din po pagkatapos itong video na to yung aking travel channel. Lalagay po namin dyan yung isa sa mga pinuntahan ko. So yun lamang po, ito si Clara III at ito ang aking kwento.